Drama-dramahan lang na magpinsan sa Malacanang. Di ba? So may titulo na agad tayo. Well, anyway, tuloy ho tayo mga kabalitaan kasi nagpapatawa lang ako kung kayo ba'y natatawa sa pagpapatawa ko dahil ako ay natatawa sa aking ginagawang pagpapatawa mga kabalitaan. Tongue twister. So, magna-narrate na lang siguro tayo para maintindihan nyo. Yun po, presyo ibaba, bayan muna, may bayan muna doon na ano, so baka bayan block ko. Tingnan nyo po yung nangyari yung mga kabaitan sa rallying ito. Di ba ho ba? Kung mapapansin nyo, talagang ginigit-git at tinutulak. Yun pang pinagsusuntok pala itong kapulisan na to ng Makabayan Block. Naku po, kawawang pulis. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. Hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aanin. Nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, with 5,000 pesos. okay. It's, there's a, hindi, Yan ho mga kabaitan, nagbabalik na naman ho tayo dahil may ipapakita ho tayong video sa inyo, no? Patungkol ho sa kaganapan nitong kamakailan lang, nitong mga ilang oras lang na kalipas. At ito rin yung yung kaguluhan doon sa sa Mindiola kasi nga Bonifacio Day ngayon, may mga rallyesta doon mula ho sa Makabayan Block. At mamaya ipapakita ko natin sa inyo. Kasi sinusuportahan ngayon ng gobyerno itong Makabayan Block. Pinapapasok na ho nila diyan sa Kongreso. So, wala na ho magagawa kasi andyan na ho sila mga kabalitaan. Kaya kung bago pa lang ho kayo dito sa ating official YouTube channel, Danagan Balita News Update Reaction Video mga kabalitaan. Mag-subscribe na rin ho kayo, share, like, comment, para ho alam natin kung saan mapupunta itong ating mga ginagawang video sa ating munting bahay mga kabalitaan. At itong si Attorney Sal Panelo ay sinagot ang itong pasiatab ni Bongbong Marcos mga kabalitaan. Kasi marami naman ho talagang mga kababayan o most likely itong mga yung mga madlang people ay hindi ho naniniwala sa drama ho ng magpinsang Romualdez at Bongbong Marcos. Dahil nga po ay para hugas kamay. Ika nga, sinabi ko nga ito nakaraang vlog natin na itong administrasyon na to ay lahi pala ni Poncio Pilato mga kabalitaan. Kasi sila dyan sa Kongreso, sa Malacanang, mahilig sila maghugas ng kanilang mga maruruming kamay. Takot ho sabi ng katotohanan, takot din ilaglag sa kanilang kapwa, Poncio Pilato rin mga kabalitaan. Yun, kaya nga maraming naniniwala na ito ay drama lang kuno, drama sa Mabisaya pa. Drama raman na ilaha. Oy, di man mi moto o anan nila taon. So nagdadramahan lang di umano itong magpinsan ho si Romualdez at si BBM mga kabalitaan. Maski na rin si Attorney Salvador Panelo ay naniwala rin na ito ay isang drama-dramahan lang sa Malacanang. Ano kaya ang ibibigay nating titulo sa itong drama na ito? Sino kayang news writer mga kabalitaan? Ay, news writer? Ang script writer pala. Sorry, nagkamali. Mahilig kasi tayo magbabalita kaya news writer yung nasabi ho natin. Sino kaya yung kanilang script writer? Sino rin kaya yung kanilang soundman? At sino rin kaya yung kanilang spinner? Wow, kompleto na. At sino rin kaya yung kanilang director? At ano rin kaya ang kanilang title or titulo ng kanilang drama-dramahan lang sa Malacanang? Baka yun, maganda na rin yun. Drama-dramahan lang sa Malacanang. Kung sa Bisaya pa, sa mga dramaturgo dyan, sa mga nakikinig, para sa inyo to Spinner, pangalan agad, soundman. Tagsulat, meaning yung writer.
Di ba? Ganon yung mga nasa radyo, di ba? And then, aniya kining papasumpay ning atong sugilanon nga nag-uluhan. Singot sa kabayong daot. Ano ba itataytin natin yung dramahan dyan sa Malacanang mga kabalitaan, ha? Pag-iisipan ho natin yan. Drama-dramahan lang sa magpinsan. Drama-dramahan lang ng magpinsan sa Malacanang. Drama-dramahan lang ng magpinsan sa Malacanang. Di ba? So may titulo na agad tayo. Well, anyway, tuloy ho tayo mga kabalitaan kasi nagpapatawa lang ako kung kayo ba'y natatawa sa pagpapatawa ko dahil ako ay natatawa sa aking ginagawang pagpapatawa mga kabalitaan. Natang twister. Tang twister ko. Okay. Anyways, tuloy ho tayo. Babasahin ho natin yung naging pahayag ho ni Attorney Sal Panelo patungkol ho sa drama-dramahan lang ng magpinsan sa Malacanang. Okay, diretso tayo. Si Attorney Sal Panelo, sabi niya, regardless of the statement of PBBM to Congress not to file the impeachment. Ulitin ko po. Regardless of the statement of PBBM to Congress not to file the impeachment complaint against VP Sara, she will still be impeached because that's the political agenda. Tama rin ho naman. Talagang itong lahat na to, itong drama-dramahan ay politika agenda. It's all about politics. That's why they have their own drama-dramahan in Malacanang because of their political agenda. And also the ambition of one of the congressmen in Congress that he wants to become like a president in the Philippines, like his pinsan, mga kabalitaan. Ang galing ko palang mag-English, ano? Hayaan niyo na ako mag-English dito para matuto rin ako mag-English, ha? Hayaan niyo muna ako kasi parang sinasanay ko lang yung utak ko. Parang nire-refresh ko yung natin, yung mga nalalaman kunting Bisaya English mga kabalitaan. Okay? So tuloy ho tayo dito. And then sabi pa naman ni Panelo, he is only saying that so he could not be accused of masterminding it. So, ang sinasabi ni Sal Panelo, gawa-gawa at salisalita at sinasabi niya lang yon para hindi siya mapagkamalan o para hindi siya pagdudahan na siya pala ay ang mastermind sa lahat ng mga drama-dramahan dyan sa Malacanang. Tuloy tayo pa rin mga kabalitaan. Sabi pa naman ni Panelo, he added, nothing happens in Congress without the approval of the president. That's the political reality. Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel, November 29, 2024. Di ba? Sinabi niya kahapon. So yun, hindi na naniniwala kahit sino, kahit ordinaryong mamamayan mga kabalitaan ay hindi ho talaga sila naniniwala sa drama-dramahan ng magpinsan sa Malacanang. My brother is not a pig. It's not, sabi, my brother, it's not a pig. It's not a pig. Okay. So, yun po. Kahit sino po ay hindi ho talaga maniniwala. Ako matagal na ho ako sa larangan sa mga ganong pagsusulat ho. Talagang naniniwala ako talaga na lokohin nyo lang yung kapapanganak pa lang. Kasi hindi ho kami ipinanganak sa araw na ito. Kaya hindi nyo kami maluloko sa drama-dramahan ng magpinsan sa Malacanang. Alright, so dito ho tayo sa nagpapatawa lang ho tayo para maiba naman ho yung ating aura dito. Kasi nga ang susunod hong pag-uusapan ho natin ay talagang nakakasakit ng damdamin ho mga kabalitaan. Dahil po may nasasaktan na sa hanay ng kapulisan at sa hanay ng mga makakaliwa itong Makabayan Block mga kabalitaan. So yung ating administrasyon ngayon sumusuporta sa Makabayan Block kasi andyan na ho sila sa Congress, nagkakaisa na ho. Ay sasabihin ko na lang siguro yung Congress talagang ginagamit ho nila yung Makabayan Block para ho paghigantihan sila.
O gagamitin nila kasi nga ito para hindi tayo halata, mandito yung Makabayan Block, gagamitin ho natin yan. Bibigyan natin ng budget para sila yung atraka sa mga Duterte. Yun po yun ang isa sa mga nakikita ho natin na dahilan. Kaya nagkamali ho sila. Itong Makabayan Block parang mga buhaya, totoong buhaya na pinapakain mo na, binibigay na lahat yung pagkaing masasarap, ay ikay kakainin pa rin. Parang ahas din mga kabalitaan. Yung mga pulis ay gobyerno ho ito. Nasa gobyerno nagtatrabaho para ho sa bayan. Para sa ating inang bayan. At kinokontrol at minimintin ho ang kalayaan. Hindi ho para manakit, manghuli sa mga makakaliwa na nagrarally ho diyan sa kalsada. Not unless kung gagawa ho kayo ng kabalastugan diyan. So ito hong ipapakita kong video sa inyo, hindi ko po bibigyan ito ng wala ho itong audio o volume. I-mute ho natin to kasi may music to, baka magalit si Uncle YouTube studio, no? Mas baka magalit sila sa akin. So ang gagawin natin, papasalamatan lang muna natin to si Sas Rugando Sasot. Siya po yung nag-post nito mula o to sa kapulisan siguro, yung video ito mga kabaitaan. At right, so ipapakita ho natin sa inyo mga kabaitaan itong kaganapan ho, itong rally nitong araw lang Nobyembre 30, kung saan ho nagkakasakitan itong mga rallyista, yung Makabayan Block at itong ating kapulisan. So again, papasalamatan natin si Sas Rugando Sasot sa video ito na ating hong nakikita ngayon. Kung wala ho ito, kasi hindi ko pa nakita to sa ibang social media outlets. So sa kanya ko lang nakita at yun. Tara, panoorin ho natin mga kabalitaan. Wala ho itong music or background or whatever. Nakamute ho ito. At ito lang yung mga actions ang ating makikita ho natin para ipapakita ho natin dito sa inyo mga kabalitaan. So, magnanarrate na lang siguro tayo para maintindihan nyo. Yun po, presyo ibaba, bayan muna, may bayan muna doon na so Makabayan Block ho. Tingnan nyo po yung nangyari yung mga kabaitan sa rallying ito. Di ba ho ba? Kung mapapansin nyo, talagang ginigit-git at tinutulak. Yun pang pinagsusuntok pala itong kapulisan na to ng Makabayan Block. Naku po, kawawang pulis. Yun po ba yung susuportahan nyo? Ibuboto nyo, ilalagay nyo, iluluklok nyo dyan sa Kongreso. Tapos yung mga tauhan nito, mga abusado, may hilig manakit, kawawa yung pulis. Siguro PO1, PO2 hanggang PO3 lang yung ranggo nito bago pa lang ito mga kabalitaan sa serbisyo bilang pulis. Tingnan nyo po, di po ba nakakasakit ng damdamin? Kawawa yung pulis, walang nagawa, hindi man lang lumaban. Kasi pag lumaban ho yung mga pulis natin, yung Commission on Human Rights, naku, kakampihan na naman yung mga ganitong klaseng mga hinampak na to, mga kabalitaan nga wala naman talaga wala na sa ayos. So kung titignan nyo po, nakakaawa talaga di ba? Tingnan nyo ang nangyari dito mga kabalitaan. Ang dami daming Makabayan Block dyan. Tingnan nyo, talagang bugbog sarado talaga yung mamang pulis. No? Nako, yun ang mahirap ho dyan mga kabalitaan. Kasi pag ang pulis nanakit sa mga makakaliwa, sasakay na naman yung human rights. Yung human rights, pag nabugbog yung pulis, walang human rights. Diba? At saka tanggalan na rin ng budget yung human rights na yan, yung Commission on Human Rights, kasi hindi nakakatulong yan sa bansa o mga kabalitaan. Hindi nakakatulong, hindi sila fair. Hindi ho patas. So naging kawawa ho yung ating mga pulis na mga matitino. Yung pulis na yun, tingnan nyo, batang-bata pa yun. Kaya nga siguro hindi nakadiskarte kasi nga bago pa, siguro PO1, PO2 pa lang siguro yun. So, makikita nyo yung mga DDS na nagrarally ho. Nagsasalita lang dyan sa kalsada, sa gilid. And then, hindi ho nanakit. Yung mga sentimiento lang ipinalalabas ho nila. Hindi ho nagtutulak, hindi ho namimilit. Kung sabi ng pulis na bawal, bawal talaga. Kasi kalayaan at saka yung kapayapaan kasi yung una yung tinitignan ho ng mga DDS rallyista mga kabalitaan. Kumpara ho ito sa mga Makabayan Block. Makikita nyo po, hindi ho biro yung trabaho ng mga itong pulis na nasa field. Yung mga
kuan mga ano nga ba ang tawag nun, mga may terms na hindi ko na matatandaan eh. Nasa ano lang, nasa dila ko lang pero hindi ko lang ipakita yung dila ko baka makita nyo ano makita nyo sa dila ko eh. Ano? Nakakaawa ho talaga mga kabalitaan. Kaya masakit isipin ho na yung mga nabibigyan ng pagkakataon na makapasok ko sa gobyerno, makaposisyon no, itong yung mga kasamahan ay talagang nang-aabuso na. Oh. Kung magra-rally lang, wala nang tulak, hindi nyo itutulak. Kasi sila ho yung nagtitrigger sa mga pulis. Ang mga pulis nakaganon lang ho eh. Tapos tulak ng tulak sila. Siyempre, mabubuwag talaga yung pulis at doon na magsisimula yung sakitan. Ikawawa yung mama, yung bagong pulis, no? Hirap talaga. Nakakasama talaga ng loob mga kabalitaan. Kaya, ayun, may mga comment ho dito. Hanapin natin to yung comment nila. Saan ba yun? Si Sas. Ato, hanapin natin si Sas. Ito. Oh, may maraming comment to. Tambayan ng pulis. Tignan ho natin. Oh. Sabi dito ito yung nakasulat ito yung breaking news, police ng RMFB and CRPO pinagtulungan sakta ng mga relyesa sa kabila ng maximum tolerance at ipinatutupad ng pulisya ngayong Nobyembre 30, 2024 sa Bonifacio Day. Di ba? Ngayon lang to. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. So, commitment to the CPNP's program, trust of organizational, kundi na rin, dila kasi pinag-uusapan natin kanina eh. Organizational reform. And then, equality for all, law enforcement, service to God, country, and people, order in the community. So, PNP kakampi mo. Ay, sakit no, masakit. May mga matitinong pulis talaga at gaya ngayon, si Marbel, ewan ko kung matino ba yan si Marbel. Sasabihin naman, ikaw ba naman pagsabihan na yung gumaganon, yung sumisinghot ng tawas ay hindi ho adik mga kabalitaan? Naku po. Ano bang klaseng general yan? Parang kulang sa tulog siguro. Baka hindi sa Bisaya pa tinatawag yan, baka hindi pa nakatugpa. Kasi parang lutang pa eh. Di po ba? Yung mga comment dapat itong mga nagrally wag mainit ulo. Tulad sa EDSA, maayos naman sila pero yung pulis na muntik masaktan sa ganito, yun ang dapat kasuhan, abusadong pulis. Yung sa sa veterans, yung si Sara Duterte, si VP na muntik nang sarhan ng pintuan sa likod. Buti nga may sino ba yung lalaki na gano'n? Oy, wag, nandiyan yung vice presidente natin. Yung parang tangalin yung pulis na yun eh. Kadramahan ng mga administration tapos pagbintangan ang supporters ng Duterte yun. Tagos hanggang buto yun mga kabalitaan. Hearing na yan para ma-assess at ma-evaluate ng mga experts sa Quadcom. Ewan ko lang kung papansinin pa ba ito ng Quadcom. Tapos they blame this to the Duterte rallyist in EDSA. Tama ba yung pagbasa ko? Tapos, they blame this to the Duterte rallyist in EDSA. Tama pala. Sabihin na pakawala to ng mga Duterte itong mga taong to. Alams na. Ganun talaga. Ganun. Okay, last comment. Magsampa na kayo ng kaso mga pulis, di ba yung drama nyong tinulak raw ng bodyguard ni VP, nag-iiyak na kayo? Yan, malinaw talaga na paano kayo hindi nirespeto ng mga militanteng grupo. May punto rin itong si Dilian Aranas Mascarbel. No? May punto. Yung yung pinipigilan lang na wag dalhin si attorney sa ganito, ganon. Wala na, kinasuhan na si VP Sara ng ano ba tawag nun? Hindi man siguro obstruction of justice, no? hindi naman akusado at hindi man convicto itong si Attorney Lopez. Parang ano bang kaso nun? Hindi ko matatandaan. Ito nga, tama itong si Delian na ito pinagsusuntok na yung pulis nyo. Ano bang gagawin nyo action? Titignan natin. Hintayin natin to kung may gagawa bang hakbang na kakasuot, hahanapin yung miyembro ng Makabayan Bloc mga kabalitaan. This is drama to spread fear to declare martial law. Di ba? Tama rin o. Malay natin, baka
ginagawa ho yung Makabayan Block kasi nga nakagano na ngayon Makabayan Block sa gobyerno ho ni Bongbong Marcos. May mga point din tong mga ano natin dito yung mga tawag dito. Mga commenters. Akin yun na, commenter ha. Hindi na reactor, commenter na. Si Eloy Garzon, hindi kaya drama lang yan para mag-declare na ng martial law. And any moment, ang nasa EDSA Shrine ang pagdiskitahan nila, dumadagungdong na sa EDSA. Hindi na mahulog ang karayom, ika nga nila. At para supilin ito, baka yan ang pamamaraan nila para palayasin ng puwersa ang mga nandyan. Pwede rin. Kasi pambubulabog eh. May nambubulabog nga sa Kongreso, di ba? Si Marcolita, pag nagsasalita, kung hindi nila masasagot yung mga sinasabi ni Marcolita, wala na pa, 1 minute suspension. Nakakabweset. Discarding bulok ha. Discarding binisaya ho yan mga kabalitaan yung mga ganon. Last na to para matapos na ho tayo. Si Andy Mendoza, huwag parusahan ang mga ralyesta. Magagalit si Riza at Castro. Oo nga naman kasi itong mga hinampak ng dagko, ba't ba nakapasok to sa gobyerno? Yung sariling pang-interest lang at yung sinong kanilang kung saan sila ho nagagalit ay talagang paparusahan nila yan. Idadaan sa investigation in aid of legislation mga kabalitaan. Alright, so samantala sa EDSA, hinarangan na ng mga pulis yung buong perimeter ng shrine. Bito, tama ho. May natanggap tayong ng tawag nito, may natanggap po tayong A1 information na may paparating ng mga pulis. So totoo pala ito mga kabalitaan, no? At dahil Bonifacio Day, araw ba ng matatapang? Lahat ng matapang tuliin. Just a demo lang daw. How Bonifacio fought for our freedom. Mabuhay ang kalayaan. Alright po, so hanggang dito na lang ho yung pinapakita ho nating hindi naman gaano kabigat pero may mga lesson sa ating mga ralyesta at mga kapulisan. Kaya magkaroon na sana ng panibagong gobyerno or administrasyon para ho mapalayas na ho yan yung mga Makabayan Block, yung anak bayan, bayan muna. Ano pa nga ba yun? Bayan muna, akbayan, basta mga ganun, kay Percival, kay Ruel, sino ba yun? Si Manuel, no? Sana mawala na yun. Kay Castro, kay Brosas, mawala na yun kasi wala mga silbi. Tingnan mo yun, nagtatanong nga sa presidente natin puro mga mangmang. Tingnan mo, napapahiya sila sa Sokmed dahil nga mali-mali yung mga tanong, iisa lang yung mga tanong. Ano ba, iisa lang ba yung mga utok nila? Alam niyo pa ba yung utok mga kabalitaan sa mga hindi Bisaya? Utak ba sinasabi ko? Kasi maraming mga Bisaya din nakikinig sa atin ngayon. Baka mahirapan ho sila sa kalisod at pagpapawisan ho ng maraming singot mga kabalitaan. Hanggang dito na lang ho. Maraming salamat sa inyo at enjoy lamang ho. Huwag niyo pong dibdibin, huwag niyo pong siseryosohin ito. Pero may lesson, may aral ho ito sa ating lahat mga kabalitaan. Kayo po ay nakapagbigay ng tulong ho sa atin dahil sa pamamagitan ng iyong pag-subscribe. Mas lalo hong naganahan ho tayong gumawa ng mga reaction video mga kabalitaan. Kaya sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na para lagi tayong updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Ako'y magpapasalamat muli at magpapaalam na sa susunod namang video na ating i-upload. Magkita-kita ho tayo mga kabalitaan. To God be the glory. Mwah mwah. Chip chip. Peace out.